Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang katanungan po ng ating kasamang magsasabong. Ito po yung tanong niya. Laban sa Bungiro, palagi ko pong naririnig sa inyo po na healthy yung manok. Baguhan lang po kasi ako. Paano palakihing healthy ang aking manok pansabong? Ayan po ang tanong niya, no? Baguhan siya. So sir, ito po yung sagot ko sa iyo. So paano palakihing healthy ang inyong manok pansabong? Una po, siguraduhin ang inyong pagkain ng inyong manok pansabong ay mayaman sa protina, no? Kasi ang protina po ay siyang tumutulong sa pagbuo at pag-ayos ng magandang kalamnan o muscle builder po yan, and then repair. Ayan po. So, mayaman sa protina ang pagkain ninyo. Gamitin ang angkop na pagkain or feeds according sa edad ng manok. So pag nagpakain po kayo, kailangan depende po yung patukan ninyo sa inyong edad na inyong mga manok pansabong. Mayroon tayong tinatawag dyan na ito pang baby stag booster, ito pang stag, pang cock. So kailangan angkop po sa pagkain sa edad, no, ng inyong manok pansabong. Ayan. So kailangan din sir, i-maintain mo ang oras ng pagkain. Like for example, nagpakain ka ng alas 7 to alas 8, 7 to 8 na yan, dyan ka lang magpakain. At saka sa hapon, pag nagpakain ka ng alas 4, so alas 4. I-maintain mo yung oras ng inyong pagpakain. Ayan po. And then, of course, nagpakain kayo, piliin po ninyo yung feeds na quality. Mga kasabong, sa sobrang mahal po ng feeds ngayon, marami pong nagbibinta na hindi po tinatawag na 7 kinds. No? At 4 kinds lang yan. Mayroon lang mais, trigo, ayan. Pero mas maganda yung tinatawag nila na 7 kinds. Concentrate talaga yan. So, kailangan quality po ang ipakain ninyo. Ayan. Wag ninyong bigyan ng parehong amount ng pagkain ng inyong manok pansabong. Ayan. Kasi po, mayroong iba dyan, malaking manok, so malakas din kumain yan. Or yung mayroong maliit na manok, pero malakas kumain. Kailangan titignan mo yung bawat isang manok mo kung ano yung threshold niya tungkol sa pag-uubos ng pagkain, no? Ayan. So, kailangan din sa manok natin hindi lang nakakulong. Ayan. Naka-range po yan dapat sa bundok para ito po yung kanyang natural habitat po ng ating manok pansabong. Ayan po. Iwasan na ikulong lang yung manok ninyo. Ayan. And then mga kasabong, huwag kalimutang magbigay ng mga suplemento. Ayan. Mayroon tayong supplement sa ating mga manok pansabong. Mayroon tayong monthly na magturok tayo ng B-complex or every 15 days. Ayan po. And then mayroon din po tayong monthly na ligo para mawala ang kuto. Mayroong monthly din na turok. Ayan, yung mga B-complex. At saka yung purga para mawala yung bulate. And then mga kasabong, kasama po yan sa magiging healthy ang inyong manok ay ito po yung kailangan mayroong exercise. Every week po, pwede ninyong ibitaw ng 2 beses yan. Basta 2 to 3 buckles lang. Awat na kaagad, no? Ganyan po. And then,
pinakadabis po para healthy ang inyong manok pansabong, kailangan talaga yung area ng inyong manok pansabong ay malinis at may damo para maiwasan ang sakit. Alam ninyo mga kasabong, pagka kayo kalimitan po sa atin mga backyard breeders, nandyan lang. So napakadumi yung environment niya. So pagka nakain niya yung mga mga panis na yan, magkakasakit po yung manok natin. So mas maganda pagka mayroon kayong manukan talagang exclusive lang doon na may mga damo. Ayan po. Kailangan malinis po ang area ninyo. Mayroon po kayong biosecurity. Ayan. Para at least wag naman kayong magpapasok ng mga kaibigan ninyo na baka yun po ang nagdala ng sakit. Ayan. Hindi naman sa nagiging na tayo sa manok natin, masyado na tayong masilan. Kung hindi, piniprevent lang po natin na baka magkaroon ng sakit yung manok natin. Kasi po, yung sakit po, baka dala po ng inyong bisita yan. Ayan po. Kailangan may biosecurity ka. May inaapakan silang gamot dyan para pampatay po ng mga mikrobyo o mga pang-spray. Hindi pwedeng pasok lang ng pasok sa manukan mo, yung mga bisita mo. Ayan. Then mga kasabong, paano palaking healthy ang inyong manok pansabong? Kailangan sa material pa lang, wala ng sakit para baka niya yan makuha niya yan sa kanyang pinanggalingan, yung binibreed ninyo, ganun po. Maraming salamat pala sa ating mga viewers at saka sa mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ayan sir, sana'y nasagot ko ang katanungan mo, paano palakihing healthy ang inyong manok pansabong. Marami pong salamat sa inyo.